So as usual, ganon ang strategy ni Sara Duterte. Pag may mga akusasyon, gaano man ka-specific yung mga accusations po, kadetalyado, general dismissal lang po. General, blanket denial ang kanyang ginagawa. Hindi man niya ina-address yung mga specific accusations o allegations na ibinabato sa kanya. Di ba? Ganon yung mga previous po sa confidential funds, sa issue ng confidential funds. General denial lang. So sabi ni Sara, itong mga photographs daw na sinubmit, unrelated images taken during public events, kung saan nandun siya. Ito yung mga pinost kasi mga kababayan ni Madriaga. Mga public events lang naman yan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-react na si Sara Duterte sa naging affidavit po ng aligasyon ng kanyang dating alleged bagman na si Ramil Madriaga. Inabot ng almost 3 weeks. Pinag-isipang mabuti ng kanyang abogado kung paano lulusot. Kaya lang yung kanyang statement mga kababayan reaction, general denial lang. As usual, wala mang specifics mga kababayan na sinagot si Sara Duterte. Basta nag-deny siya. Ito, mga kababayan. Pinalabas ngayon pa lang 1 hour ago. Ayan dated December 22. Official statement on the false accusations of a certain Ramil Madriaga from the office of the Vice President. So sabi ni Sara Duterte, I do not have a personal relationship with Ramil Madriaga, nor have I ever given him instructions of any kind. I have never visited him in prison, nor have I spoken to him about anything at any time. The photographs he submitted are unrelated images taken during public events where I was present. These images do not support his allegations and merely show that he was present as part of an election campaign group. Mr. Madriaga has offered no proof, no documents, no corroboration, only accusations. Bare allegations, no matter how loudly repeated, amount to nothing more than noise. Mr. Madriaga, who is currently facing serious criminal charges and has a prior criminal record, appears to be acting out of desperation to secure his release from detention. He is now disseminating false statements to government authorities as part of a concerted effort to obstruct and undermine my possible candidacy for president. Sara C. Duterte, Vice President of the Philippines, December 22, 2023. Wala man pirma po, pero galing ito sa kanyang publish ng kanyang opisina, Office of the Vice President of the Philippines. So as usual, ganon ang strategy ni Sara Duterte. Pag may mga akusasyon, gaano man ka-specific yung mga accusations po, kadetalyado, general dismissal lang po. General, blanket denial ang kanyang ginagawa. Hindi man niya ina-address yung mga specific accusations o allegations na ibinabato sa kanya. Di ba? Ganon yung mga previous po sa confidential funds, sa issue ng confidential funds. General denial lang. So sabi ni Sara, itong mga photographs daw na sinubmit, unrelated images taken during public events, kung saan nandun siya. Ito yung mga pinost kasi mga kababayan ni Madriaga. Mga public events lang naman yan. Hindi man siya nag-deny na naging parte si Madriaga ng election campaign group. Ayan Pero may picture na pinost si Madriaga na hindi man parte ng public event po. Yung video call. Diba? Ayan video call. Mga kababayan ni Madriaga with Sara Duterte. At ang sabi niya, yung kanyang mga communications with Sara Duterte based sa kanyang affidavit, yung mga ebidensya nandun sa kanyang cellphone na nakadeposito sa
sa RTC Manila. So, importante ma-retrieve yun, mga kababayan, para patunayan yung mga aligasyon, mga kababayan ni Madriaga laban kay Sara Duterte na dinideny ngayon. May blanket denial si Sara Duterte. But anyway, mga kababayan, sabi ni Madriaga doon sa kanyang unang affidavit, I reserve the right to submit another affidavit on other matters pertaining to VP Sara Duterte, Attorney Manasseh Manscarpio, yung asawa ni Sara, Colonel Dennis Nolasco, Colonel Raymond Dante Lachica, Ombudsman Prosecutor Ryan Ray Kilala, OBP spokesperson Reynold Monsayak, and other persons who were involved in the distribution and delivery of money and other related matters. Kasi di ba inaakusa sa aligasyon, mga kababayan, na sinumpa ang salaysay affidavit ni Madriaga, inaakusa niya itong si Sara Duterte na tumanggap ng campaign fund mula sa operasyon ng Pogo at saka sa druga. Ayan funding from Pogo operations, the funding for the ISIP Pilipinas National Campaign 2021-2022 along with other parallel groups came from Pogo operations. Pogo operators and drug dealers. I was able to identify several of these individuals during my frequent pickups of cash-filled bags at locations such as The Gate in Pampanga, Bertis North Mall and Seda Hotel in Quezon City, and the Grand Hyatt and BCG. Una yung delivery niya na ang sabi, handed to me portions of the money amounting to around 33 million to 35 million per duffel bag to be delivered to various people. Then yung delivery to Santiago family, 80 million pesos cash inside Vios. Yung pinakamalaki, yung 1 billion pesos cash inside Super Grandia na iniwan, mga kababayan. Yan around the first quarter of February 2020, I was instructed by Master Sergeant Canlas, a PSG officer whom I came to know in Davao, to pick up a Super Grandia at Jollibee Kamuning, Quezon City, and deliver it to a car was along Daang Hari, Muntinlupa City. From the meeting point, I was told to proceed to Katarungan Village nearby, where I handed the keys to two men who were inside a black Honda Civic. This delivery was later verified through a call from President Duterte himself, who confirmed that the vehicle was received by those two men whose names I can no longer recall. So, napaka-specific, mga kababayan, yung mga akusasyon sa affidavit ni Madriaga, pero dinismiss lang through a blanket denial ni Sara Duterte sa napakaigsi na statement. Ayan po. But anyway, last week, yung abogado ni Madriaga, Attorney Palad, pumunta po sa sa Office of the Ombudsman para i-submit yung affidavit po ni Madriaga. Ayan po. Attached here too is the notarized affidavit of Mr. Ramil Madriaga, executed on November 29 and notarized by Attorney Cynthia Viñas Pantonal, containing the relevant narration of facts and circumstances that upon evaluation by your honorable office may call for administrative, criminal, and or other remedial action within the Ombudsman constitutional and statutory mandate. So ang bola, mga kababayan, nasa kay Ombudsman na Boyeng Rimulya na. Siguro under evaluation pa siyempre ng Office of the Ombudsman. Kasi last week pa man lang po sinubmit yung in-execute na affidavit ni Madriaga. So kahit mag-deny ng mag-deny si Sara Duterte, may power po ang Office of the Ombudsman to act on it. As stated by the lawyer ni Madriaga, we submit this referral in deference to the Ombudsman Authority to investigate and act upon acts or omissions of public officers and employees. And we respectfully request that the affiant
and this law firm be duly informed of any action taken as well as any directives for further compliance. So obligado ang Office of the Ombudsman to act officially kasi official yung request through lawyer at sinumpa ang salaysay mga kababayan ang nakasubmit. So may obligasyon yung Ombudsman mga kababayan kahit mag-deny na mag-deny po si Sara. Diba? And base, mga kababayan, sa trabaho ng Office of the Ombudsman, when a document or complaint is submitted to the Ombudsman, it undergoes an evaluation process to check for the merit in jurisdiction, after which it can be dismissed, referred for comment, endorsed to another office, or forwarded for a formal investigation, preliminary or fact-finding to determine if an official faces administrative, civil, or criminal liability. The process aims to address issues against public officials like corruption, inefficiency, and misconduct by promoting public accountability. So yan po ang mga prosedimento, mga kababayan. And until today, wala pa man pong pinapalabas na statement ng Office of the Ombudsman after na maipa-receive ni Atty. Palad yung affidavit complaint laban kay Sara Duterte. So ito yung mga steps para lang alam natin mga kababayan. Research and review, the Office of the Ombudsman receives the complaint, often prioritized for high-ranking officials or serious offenses. So, mataas na opisyal mga kababayan, si Sara, Vice Presidente, so bibigyan siya siyempre ng priority. At seryoso yung mga aligasyon laban sa kanya. Pangalawa, jurisdiction check. An investigating officer assesses if the case falls under the Ombudsman's authority or another government agencies, government body. So, ngayon, nasa evaluation phase yung Office of the Ombudsman. Kaya intay lang po tayo mga kababayan. Kasi yung Ombudsman natin, we have an active Ombudsman. Hindi na tulad ng previous Ombudsman, tinutulugan lalo kung mga kaalyado. Tulad ng nangyari, mga kababayan in the past, at kung mag-action man po, dismiss, tulad ng nangyari doon sa kaso ni Joel Villanueva. Hindi pinaalam, dismiss na pala. O diba, mga kababayan? Pero ngayon, hindi sila lulusot sa mapagbantay na mga mata ni Boyeng Rimulya. Then, merit assessment. The complaint is evaluated for palpable merit. Kung may merito ang kaso, ang reklamo. Kaya hindi pwede, pang ano lang po yon, pang publicity lang mga kababayan yung statement ni Sara Duterte. Obligado sila once na halimbawa pinatawag ng Office of the Ombudsman. Obligado yung legal team ni Sara na sagutin kasi mga kababayan, formal yung reklamong final. Diba po? Sa Office of the Ombudsman. So, ang possible actions after evaluation mga kababayan, pwedeng i-dismiss kung hindi sufficient yung ebidensya sa reklamo o walang merito. It can be dismissed outright. O referral endorsement, the complaint may be sent to the relevant government agency with jurisdiction or to the respondent for a formal comment. Then, fact-finding investigation, siyempre, the case can be forwarded for a deeper investigation, potentially leading to a preliminary investigation. Then, ang potential outcomes ng investigation, administrative liability, results in reprimand, suspension, or dismissal from service. Si Sara kasi, mga kababayan, siya, Vice Presidente. So, pwede din itong magamit na investigasyon mga kababayan para maidagdag doon sa possible revival. Pwedeng amindahan siguro yung madagdagan yung articles of impeachment na i-refile laban kay Sara Duterte. So depende na yan. It will come after February 6 mga kababayan. May mga nag-anda na grupo para muling i-impeach si Sara Duterte. Kasi yung unang impeachment, in-archive lang ng mga aliporis ni Sara sa Senado. Di ba? Ngayon, mababawasan na yung mga aliporis ni Sara sa Senado dahil yung iba naharap mga kababayan sa kaso in relation sa flood control, scandal, halimbawa si Chis Escudero, si Joel Villanueva, si Mark Villar. So nakalinya sila mga kababayan. Si Bato naman po nagtatago na at si Bongo malamang madamay doon sa ICC.
Di ba? So mababawasan na po yung mga alipores ni Sara sa Senado. So civil liability requires payment for damages. Criminal liability may lead to prosecution. Graft and corruption cases filed with the Sandigan Bayan resulting in fines or imprisonment. Si Sara kasi Vice Presidente, impeachable official, so magagamit ito mga kababayan. Kasi sabi ng mga legal experts, ang impeachable official, pag incumbent pa, hindi pa siya pwede. Immune from suit pa siya, pwede. Pero sabi ng iba, pwede namang simulan yung investigasyon. So that later on, wala na siya sa posisyon, di ipagpatuloy ang kaso laban sa kanya. Ganon lang yon. Pero magagamit na itong investigation mga kababayan sa impeachment, possible impeachment case, refiling laban kay Sara Duterte. So ang mga key powers ng ombudsman sa Pilipinas mag-imbestiga and prosecute cases of graft corruption and other unlawful acts ng mga public officials. Can file cases sa Sandigan Bayan or sa Anti-Graft Court Act, acts as a graft prevention office recommending ways to eliminate inefficiency and mismanagement. So very powerful ang ombudsman, kaya nang si Ombudsman Boying Rimulya mag-apply po, hindi magka-aligaga mga kababayan. Si best friend ni Sara, Amy Marcos, para harangin si Boying, hindi man nagtagumpay. O, diba, mga kababayan? So, hintayin na lang po tayo. Kasi itong mga statements ni Sara, pinalalabas na denial, hindi man po ito obra. She has to answer in the proper forum, mga kababayan. Kasi, yung reklamo sa kanya, under oath, in-execute, under oath, isang affidavit po. Formal ang reklamo at requesting for formal investigation sa Office of the Ombudsman. Kumbaga, itong mga statement na to, pampolitika lang ito, mga kababayan. Wala man itong epekto sa magiging aksyon ng Office of the Ombudsman. At wala din siya, mga kababayan, na in-address na specific allegations, kundi general denial lang. The usual blanket denial na ginagawa niya sa pamamagitan ng mga press releases, interview, or official statement po. So anyway, abangan na lang po natin yung magiging reaction ng kampo ni Madriaga kasi kalalabas pa lang ito. At syempre rin ang ating mga officials, lalo na yung Palasyo Malacanang, syempre itatanong uli ito ng mga reporter sa press briefing mamaya. Kung mayroon mamayang press briefing sa Jose Castro. Okay po? So itong ating short video, mga kababayan, natin sa inyo nitong napakagandang product from Australia. I am Amazing Pure Organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients at saka for cancer prevention na rin po. Yung mga gusto na mag-try, mag-business o mag-order nito, mag-message na lang po kayo sa amin, sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. So lagi nating tatandaan, mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Paki-share na rin po, like and share na rin po ninyo ng ating video para marami po na ma-inform tayo at malabanan natin yung mga black propaganda, fake news dito po sa social media. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.